Hello pong muli mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng mundo, tayo na roon mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po mga katambay, napakasarap pong pag-usapan muli. Ito po pag-uusapan natin. Ang ating dating Pangulong Duterte. Talagang dito po, napuno na. Kumbaga sa sinasabi pong pinikula, puno na ang salop, mga tambay. Napuno na po ang salop ng dating Pangulong Duterte. Dahil po doon sa ginagawa po sa kanya, kasinungalingan, na napakatagal na pong panahon na ginagawa sa kanya, na isang sinasabi daw po na sundalong kanin, asong kahol ng kahol, na wala naman daw pong binatbat dahil hindi naman daw maituturing na bayani dahil unang-una raw pa nag-aklas sa gobyerno at talagang lumaban, di ba? Nagrebelyon ang taong ito. 2016 pa nang siya ay inuumpisahan na trabahuhin, siraan, kung saan-saan po siya. Dinadawit ang kanyang pamilya, buong pamilya, di ba? Kung ano-ano, pati sa droga, protector ng drug lord. Biruin niyo po 'yon, napakarami po. Kaya po dito po, napakaganda po. Akala po ng inyong lingkod, kala ko rin po kasi mga katambay na talagang hindi napapatulan ng dating Pangulong Duterte. Hindi po pala. Talagang bibigyan niya na ngayon ng leksyon. At kailangan niya ng patunayan ngayon, mga katambay. Lahat ng kanya ibinibintang sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, kailangan niya pong patunayan sa korte. Painggan po natin. Napakaganda po. Dahil nga po si Atty. Sal nagla-live, biglang tumawag ang dating Pangulong Duterte. Yan po pag-usapan natin. Napakagandang komentuhan mga katambay. Samahan niyo po ako. Umpisahan na po natin mga katambay ang talakayan ni Atty. Sal at ng dating Pangulong Duterte about sa ikakaso nila kay Trillanes. Kay Antonio Trillanes mga katambay. Ito po, umpisahan natin. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabutit naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni hindi pala siya Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Libel case. Yeah, mga katambay Yun po ang tinig ng ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan po, kinausap niya na po si Atty. Sal Panelo at talagang humihingi na po siya ng advice at gusto niya na talagang kasuhan ang sundalong kanin daw po ng libel cases mga katambay. Libel. Napakaganda po nito. Napakagandang balita po ito. Dahil napakasobra na po talaga. Sobrang tapang na ng isang Antonio Trillanes. Walang kagalang-galang mga katambay. Mainam po. Mainam ng ito'y matauhan, mabigyan ng leksyon at hindi pamarisan. Di po ba? Against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Tama. Sabi ko na isang kapiting doon, wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kapalastugan na figures. Wrong spelling pa yung ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon?
Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Tingnan nyo mga tama, yung pinaputok niya ron at pinakita po sa Quadcom Committee, di ba? Yung pinagmamalaki niya mga ebidensya niya. Yung mga sinasangkot niya po sa mga sinasabi niya nga tumatanggap ng payola sa mga drug lord. Yung mga nakalagay na pangalan doon wrong spelling pa pala. Biro niyo po yun? Naglalagay ka ng mga tao na pinagbibintangan mo na tumatanggap ng pera galing sa droga. Pero yung pangalan, hindi pala pinatutukuyan dahil mali ang spelling nung kanyang asawa, si Hanilet, at yung anak niya na congressman na si Paulo. Paano na yan? Paano yan, Trillanes? Lahat pala ng mga lahat pala ng dokumento na hawak mo, sablay. Paano mo patutunayan sa korte ngayon yan? Delikado tayo yan. Napaghahalata yata Antonio Trillanes, napaghahalata yata na puro gawa-gawa mo lang yung mga ebidensya mo Yari ka ngayon. Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Gabi na, daling araw na. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Biro mo ilang oras yun, 12 hours para. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14 kasi Grabe pala, no? Grabe, talagang sinagad talaga ni dating Pangulong Duterte. Parang gusto niya nang tapusin talaga yung walang kakwenta-kwentang hearing ng Quadcom Committee. Biri mo, sa edad ni dating Pangulong Duterte na hindi bababa sa 80 anyos, tumagal ng 14 na oras, 12 hanggang 14 na oras, na siya lang ang nagsasalita halos sa Quadcom Committee. Halos lahat siya sumasagot sa dami, pati mga kinumbidahang resource person doon. Di ba? Pagka hindi niya nagugustuhan at mali ang sagot, itinatama niya. Di ba? Napanood naman natin mga kababayan. Kaya napakaganda po at ang napakasaya at nakakatuwa po at binibigyan pa po talaga ng nasa itaas ng Panginoon ng buhay at lakas ang dating Pangulong Duterte. Para po dun sa mga sinasabing katulad po niya, yung mga detractors po niya. Yung mga detractors niya na itatama niya ngayon. Yung mga kabalustagan, yung mga mali, mga baluktot ng paniniwala nila, paninira. Di ba? Na ginagawa po nila lalo kay Vice President Sara Duterte at siyempre po kay dating Pangulong Duterte. Nakakatuwa lang din po na malakas pa ang ating Presidente Duterte, mga katabay. Sana po magtuloy-tuloy pa ang kanyang kalakasan at malaking tulong po kasi sa bansa ang mga Duterte, lalo ang dating Pangulong Duterte. Napakalaking tulong po, lalo po sa ganitong nangyayari sa ating bansa na napakagulo. Pumasok lang ang bagong Pilipinas, wala na po inatupag, kung hindi puro pamumulitika, wala na halos nagawa sa bansa. Kaya iba talaga ang Duterte pag nanungkula sa bansa. Trabaho ng trabaho. Puro trabaho. Di ba? Ituloy pa po natin ang libel case. Antonio Trillanes. Kasi tayo ng alas 10. Natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito kaya ko pa rin maglagalag. Hindi. Alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun doon ako nakalamang. Ako. Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Yun ang kasara pa kay dating Pangulong Duterte Si dating Pangulong Duterte, parang siya ay nasa abroad. Iba yung time zone niya. Yung time zone ni dating Pangulong Duterte, parang nasa abroad, parang nasa United States.
yung umaga sa Pilipinas, gabi naman sa United States. Yun naman yung oras ng kanyang ng tulog. Ganun na nangyayari. Tapos yung kanyang gabi, yun naman na kanyang halos trabaho. Parang nasa ibang bansa ang yung kanyang style o yung sinasabing yung kanyang kalagayan lalo sa pagtulog. Di ba? Nakakatuwa naman. Nakakatuwa sabihin ng dating Pangulong Duterte doon sa Quadcom committee, doon sa Quadcom, na talagang nakalamang pa siya sa kabila ng edad niya, mga kababayan, mga tambay. Nakalamang pa siya, samantalang mas bata yung mga nahandon. ang sinabi niya panglalamang o nakalamang siya, yung pagiging, syempre, sanay siya sa gabi. Yun yung working time niya, gabi. Di ba? Sabi, hoy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Tama. Korte yan Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao na totoo kiti. Na si Inday. Sabi, ayan, tingnan mga tamay. Totoo po yun. Mula umpisa, mga tamay, mula umpisa. Di ba? Binatikos na binatikos. Puro gawa-gawang mga kung ano-ano mga... Siya rin naman may sabi tagbi-tagmi. Di ba doon sa hearing sa Quadcom, ano sabi niya? Nakalikom siya kung kani-kanino galing yung kanyang mga ebidensya. Tagmi-tagmi. Ngayon, buuin mo na ngayon tagmi-tagmi mo. Yari ka ngayon kay dating Pangulong Duterte. Bangko ang makapagpapatunay niyan kung totoo. At ikaw ngayon ang maglalabas na ebidensya mo sa lahat ng ibinintang mo. Pati pagpatay at yung sinasabi mong tumatanggap ng pera, protector ng mga drug lord, yan. Patutunayan mo lahat yan ngayon sa korte. Trillanes. Palagay ko, mukhang may magbabalik muli yata sa kulungan. Di umano. Pag nagkataon, mukhang miss na yata ni dating Senador Trillanes nang makulong muli, mga tamay. Ngayon, tututukan ka ngayon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Saka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatang kanina uli di Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, sabi ko Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa ako. Dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan?
dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika, si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero Especially Inday, kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahinga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung malaka. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, kapag sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo na ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pa magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi mo magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung ano ang totoo. Yeah, mga tama. Ilabas lang nila kung ano ang totoo. Di ba? Nakatamay. At nakakalungkot po, di ba? Mismo, nanggaling din. Nakakalungkot yung tinulungan. Yung tinulungan ng pamilya Duterte, tinulungan ng dating Pangulong Duterte sa lahat po. Sa lahat ng problema ng Marcoses. Unang-una yung problema nila sa kanilang magulang na hindi mailibing sa libingan ng mga bayani. Dahil merong presidente na may yagballs, merong political will, may paninindigan, nailibing sa dami ng bumabatikos noong panahon po ng kanyang ama. Lalong-lalo na nung hindi pa siya presidente, ang Pangulong Marcos Jr. Napakarami pong bumabatikos sa lahi nila. Real talk. Kasama po ang media, makakaliwang grupo. Di ba? Nahandyan liberal, kulay dilaw, kulay pink. Di po ba? Talagang araw-araw halos sinusunog sa karsada ang kanilang imahe. Di po ba? Para wag lang mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Di ba? Isang Rodrigo Duterte lang ang nanindigan. You know, hindi niya sinaalang-alang niya yung kanyang pagiging presidente na po pwede siyang mag-aklas ang taong bayan sa galit ng mga panahon na yun, di ba? Dahil nga pwede siya i-people power. Dahil ipinalilibing mo yung sinasabi po ng mga yellow, dilaw, pink na diktador. Di ba? Mamamatay tao. Napakaraming ginawang EJK sa bansa. History. Di ba? At pag nanakaw, di umano. Di ba? Pero sa kabila nun, ano po ang iginante ng isang administrasyon natin ngayon? Mismo sa isang ating Pangulo. Siya na mismo nagsabi. Si Antonio Trillanes, sa pagkakaalam niya, ay nagtatrabaho na ngayon sa gobyerno ng Pangulong Marcos Jr. Ayan, para po siya atakihin. Kaya sinabi na rin niya na tatakbo na siya. Kahit ayaw niya na, dahil siya'y matanda na, pero mapipilitan pa rin siyang tumakbong kahit mayor sa lungsod ng Davao City. Kailangan niya po kasi. Kailangan niya rin ng kahit papaano power para hindi basta-basta sila maagrabyado o talagang apak-apakan na lang po ng administrasyon natin ngayon. Kaya dito po, napakarami po tayo nalinawan na yung ganito po. Kasi, hindi po kasi basta-basta Pangulo yan eh. Meron pong mga asset pa yan.
meron pang mga intelligent na nakakarating sa kanya. Di ba? Meron pang nagbubulong sa kanya. Maghusay na pangulo yan. Meron pang mga tauhan yan. Yun ang hindi alam ng administrasyon. Di ba? Kaya napakagaling po ng isang Rodrigo Roa Duterte na nagdaan sa ating bansa. Kaya dito, napakagandang balita po ito. Marami pong natutuwa sa ginawa niyo po, mahal naming Pangulong Duterte. Isa na po si Kamanong para po matuldukan na. Para po matuldukan na ang kahibangan at kayabangan po yata ng isang Antonio Trillanes. Sobrang kahambugan na po ang ginagawa po sa taong bayan. At napakabastos po. Napakabastos pa, di umano. Walang galang sa Commander-in-Chief. Nakita nyo naman po, Ginoong mahal na Presidente, Rodrigo Roa Duterte, nakita nyo po ang ginagawa sa inyo, pambabastos. Di ba? Walang galang. Isa po kayong naging Commander-in-Chief, Presidente ng Pilipinas. Siya'y sundalong kanin daw. Pero wala man lang pong sir kaming narinig sa kanya. Ni hindi man lang kayo nirespeto. Bilang siya'y naging isang kawal din kahit papaano. Kahit siya'y nagkudita. Di ba? Walang galang. Kaya tapos ang dala-dala niyang mga ebidensya sa inyo ay mali-mali pa. Pangalan na lang nagkamali pa, mga katambay. At yung sinasabi na bangko, na sinasabing joint account, ayun, maliwanag na maliwanag ang sinabi mismo ng attorney na si Sal Panelo, na halos 15,000 lang ang laman nun, yung bangko na yun. Pero sa kanila, isang damukal na ang nakalagay ro na numero. Pwede kasing gawin yun. Madali lang pong gawin yun. Iko-computer mo lang yon. Madaling maglagay ng numero. Ipiprint mo lang. Di ba? Hindi mo na maluloko ngayon. Maghahanda ka ngayon. Lahat ng iyong pinresinta sa Quadcom Committee, ipunin mo na ipunin. Yan kasi lahat ang sasagutin mo sa korte. Paano mo ngayon patutunayan yan? Di ba? Lahat ng pinahayag mo ron, isusuka mo ngayon. Ngayon, iintay namin ang resulta niyan. Napakaganda po yan. Sana po yung kaso na yan na gagawin ni dating Pangulong Duterte sa kanya, sana po maging mabilis po sana ang paglilitis niyan. At nang malaman po natin na kung ano ang resulta at sa nakikita naman po at komento na inyong lingkod, papabor po lahat sa dating Pangulong Duterte ang sitwasyon. Dahil kabisado na po natin ito si Antonio Trillanes, di ba? Di umano. Lahat na lang po sinausawan nito. Kaya lang, ang pagkakamali niya, si dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte, real talk, hindi siya katulad ng ibang politiko. Hindi siya katulad ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi siya katulad ng dating Vice President Jojomar Binay. At hindi rin siya katulad ng dating Pangulong Erap Estrada. Hindi po siya katulad yan. Iba. Ngayon, nakarma ka. Nakahanap ka ng takatapat. Pinagbigyan ka na, hindi ka pa nanahimik. Pinagbigyan ka na, naging presidente. Ang dating Pangulong Duterte, hindi ka na pinatulan. Hindi ka pa rin lumubay. Dala-dala mo pa rin yan. Yung iyong pinagtagmi na ebidensya. Di ba mga kababayan? Kaya nakakaano lang po, napakasarap po na malaman natin na yung ganyang nakakatuwa di ba? Matutuwa ka talaga dahil dahil nga napag-uusapan natin ng mga nakaraang vlog, di ba, na parang bakit ayaw kasuhan. Ako paniniwala ko sa sarili ko na hindi nakakasuhan ni dating Pangulong Duterte. Siyempre, may edad na siya. Alam naman natin mga Pilipino na yung ginagawa ni Antonio Trillanes, party lang ng pamumulitika yan, di ba? Demolition job lang po yan sa pamilya Duterte. Political harassment, di ba? Yung politically motivated lang, di ba? Yun lang po alam natin kaya babaliwalain niya na. Yung mga yun ang paniniwala ko na okay lang kasi kabisado na rin ni dating Pangulong Duterte itong si Trillanes na talagang may kayabangan, hambog, di umano,
At syempre pa, may pagka sinasabi nga na yung kakahol-kahol, di po ba? Mahilig kumahol, gumawa ng kwento. Akala ko, bilang komento ko, akala ko yung kabaitan ng isang magaling na presidente, isang magaling na prosecutor, abogado, may hangganan din po pala yun. Napuno na pala. Napupuno rin pala ang dating Pangulong Duterte. Talagang ngayon, mismo sa bibig niya, gusto niya na lumabas ang katotohanan. Tapusin na. Gusto niya na tapusin ang kahibangan ng isang dating sundalong kanin na nagkudita. Wala naman daw ginawa ito na kabayanihan maliban sa magkudita sa ating bansa. Kaya ito po, hiyanda mo na ngayon. Iangas-angas mo. Ayan. Tapos sinabi pa nga, di ba, yung babatuhin. Siyempre, dala na expression niya yung sa galit dahil nga pupunta ka ron. Ang hearing doon, saan ka nakapunta? Di ba? Parang unbelievable. Ang hini-hearing doon para maagawa sila ng batas. Di ba? Maagawa sila ng batas. Kahit wala na silang gagawing batas. Kasi ayon kay Atty. Topacio, may batas na silang ginawa, yung EJK. Yung mga kabobohan EJK daw, sabi ni Atty. Topacio. Tapos ngayon, wala na silang gagawin Tapos ngayon, umiikot yung Quadcom, di ba? Napanood natin Hindi na rin sa issue, nung gagawa sila ng batas, babalakas sila ng batas para doon sa sinasabi nila EJK kuno, pero hindi po doon natin nakita para sila ay makakuha sa mga resource person nila ng mga ideas para makabuo ng bagong batas. Hindi po. Ano po nakita natin doon? Naging korte. Naging mga prosecutor, naging huwes, naging NBI, naging mga pulis, mga investigador, PIDEA. Ganun po nakita natin sa kanila. Di ba? Halos lahat pinatutukuyan na ang dating Pangulong Duterte ay napakaraming unang-una, pati si Trillanes nakumbida ron. At dala-dala yung mga peke niyang gawa-gawang mga ebidensya na pati pagiging protector ng drug lord na pag-usapan na ron. Ibang klase. Pati pamilya, idinawit niya na lahat ang pamilya. Isa lang ang hindi niya dinawit doon, yung bunso, si Kitty. Pero nung unang mga panahon, sinasama niya yon. Di ba? Ano pa? Lahat halos ng mga nagtanong doon na mga congressman, puro may pinatutukuyan na para silang mga abogado na parang mga sila investigador. Kaya nga na-real talk sila, di ba? Na-real talk sila. Real talk sila ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Sinabi ang katotohanan. Hindi nyo trabaho yan. Hindi nyo trabaho maging investigador. Ano sabi niya? Kung ipagpapatuloy nyo yung ganyang klase ng inyong institusyon, tatayo siya Tatayo siya at aalis na ron. Dahil hindi yun ang trabaho ng isang legislative. Di ba? Saka, yung mga resource person dyan, ginagalang sila, binabastos. Di ba? Ginagalang. Kaya nga, hindi nila ma-contempt No? Mahihirapan sila ma-contempt. Maalam sa batas, napakatalino. Kaya ngayon, ang makakalaban ni Antonio Trillanes, mga kababayan ko, isang napaagaling na abogado, si Sal Panelo. Yan, inatasan na ni dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, Attorney Sal, ngayon, magkakaalaman kayo ngayon. Sino naman kaya ang hawak sa kaso ng isang sinasabing napaagaling magkudita at sinasabing sundalong kanin daw po? Sino kaya ang magtatanggol dito? At, nakatambay, isama niya na yung mga sinasabi niya, mga testigo niya, pati yung bangko na pinagkunan niya ng dokumento, isama niya na kung sino manager doon. At yung mga sinasabi niya ng kanyang mga testigo na nagbigay pa rin sa kanya, di ba? Sila Mato Bato, si Las Cañas, isama niya na yan. Isama niya na lahat. Pagsama-samahin niya na. Pati si Karandang, yung dating ombudsman, secretary, isama niya na rin, mga tamay. Para yan ang gagawin niyang
sagot sa hukuman na itotoo lahat ang iyong hawak na tagmi-tagming ebidensya. Wala namang gagawin si Atty. Panelo kung hindi, kailangan mong patotohanan lahat yan. Pag hindi mo napatotohanan yan, libelous yan. Yari ka. Ang mabigat, nakakalungkot lang. Maririnig mo sa isang dating Pangulong Duterte, wala naman akong ginawang masama sa sa bagong presidente, Ferdinand Marcos Jr. Pero ang ginaganti sa kanya, tao raw ng Pangulong Marcos Jr., ang Antonio Trillanes. Talagang lahat halos, ganyan sila tumanaw ng utang na loob, mga kababayan. Ganyan tumanaw ng utang na loob pala ang Marcos, Araneta, Romualdez, di umano. Nakita nyo, magmula sa institusyon ng Kamara, Senado, di ba? Gobyerno, kumikilos ang gobyerno natin ngayon. Nahandyan ang DOJ, dire-diretso ang investigasyon. Ganyan din ang PNP, investigasyon. Kaya lang, alam natin ang batas ngayon. Ano daw ang batas para imbestigahan mo ang war on drugs? Lahat ng pagpatay, lahat ng pagpatay, anumang klase ng pagpatay, EJK yan. EJK, lalo kung hindi ito inuutos ng batas. Di po ba? Kaya lahat yan, EJK, patayin man ang mga MPA na hindi lumalaban, EJK yan. Di ba? Kahit yung mga napapatay ng mga kapulisan, diyan sa mga raid nila, EJK pa rin yan. Pati yung kriminal, pinapatay ng mga kriminal, EJK pa rin yan. Di po ba? Yun po ang nasa saligang batas na natin ngayon. Iisa, lahat ng klase ng pagpatay ay tinuturing na EJK. Paano mo ngayon imbestigahan ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Hindi po pwedeng i-single out mo yun. Kasi marami. Di po ba? Kaya mahihirapan po sila na isampa sa kaso yan sa korte. Hindi kakatigan. Di po ba? Pinatitigil na nga ng Supreme Court yung pag-iimbestiga nila sa EJK kuno ng war on drugs. Pinatitigil na sila. Pero ayaw pa nilang lumubay. Di po ba? Kaya dito, tambay, talagang maglista na po kayo. Maglista na po tayo, mga tambay. Ilista na po natin itong mga congressman na ito, mga senador. Ilista na po natin, mga tambay. At si Kamanong naglilista na po ng mga iboboto. Pagka mga ganitong klase ang iboboto natin, yari tayo, mga katambay. Ganyan ang maglilingkod bayan sa atin. Mga sinasabing bopols sa batas. Tapos ganyan lang. Paano aasenso ang gobyerno natin? Paano aasenso ang batas, ang bansa natin? 3 taon nagtrabaho, walang nagawa sa ating bayan, mga katambay. Ganyan lang. Kaya maglista po kayo. Ito po, mayroon na po ako nilista rito. Yung lalo sa party list. Ako, wag na wag natin pababalikin sa mga party list yung mga yan. Lalo siyempre, yung si Kamanong hindi na boboto. Ako, lalo boboto ba na Kamanong ang bayan muna? Patay tayo rin. Maglista na po kayo. Bayan muna. Wag na wag natin tatangkilikin yan. Lalo siyempre yung sa convicted ng child abuse. Yung ACT teacher. Naku po. Patawarin. Yung ACT teacher, Franz Castro, yung Gabriela ni Brosas, mga tambay. Yung Kabataan Party List, mga tambay. Ililista nyo na, baka maloko tayo uli. Maloko tayo muli, mga kababayan. At syempre po, wag natin kalimutan yung party list. Yung party list po, mga kababayan, nung pinakamatapang na napakahilig mag-contempt. At dating miyembro na ng Alex Bungkayaw Brigades. At dating NPA din po siya, mga tambay. Nabigyan lang ng pardon yan. Ang kanya pong party list, wag nyo na pong tatangkilikin yan, mga kababayan. Ilista nyo po. Ang kanyang party list po ay itong Kabataan, ang party list niya, yung Gabriela
Yung abang lingkod, ito po, naku po, delikado yan. Pangalan-pangalan pa lang, abang lingkod na. Yung kay Paduano, mga tama, yan po. Isama nyo na po sa listahan nyo yan. Huwag na po natin iboto ito. Yung bayan muna, yung ACT teacher, Gabriela, Kabataan, at yung abang lingkod, mga katambay. At kung may nalalaman pa po kayo, mga kababayan, yung mga Gabriela na yan, kung may nalalaman pa po kayo na mas may nakapasok pa po na grupo nito, ilista nyo na po, mga katambay. Si Kamanong, kung kulang man ito, maghahanap rin pa po ako, mga tambay, ng hindi na hindi karapat-rapat natin iboto, mga tambay. Ito po, i-boycott na natin ito, yung bayan muna, yung ACT teacher, yung Gabriela, yan, yung Kabataan, naku po, yung abang lingkod, naku po, yan. Shoot sa inidoro na yan, mga kababayan. Ang iboto natin, lahat ng napupusuan ng dating Pangulong Duterte. Siyempre po, ganun din po ang ating Vice President Sara Duterte, mga tambay. At wag na po tayo, hanggat maaari, wag na po tayong magbalik nung manahan dyan na hindi natin nakitaan na magandang trabaho sa ating bansa. Walang progresibo, mga tambay. At siyempre, sana meron din tumayo ng mga politiko na i-abolish na po nila. I-abolish na po nila yung kanilang MOOE, yung kanilang mga extraordinary expenses na liquidation by certification lamang. I-abolish na po sana yan, mga katambay. At yung sinasabing pondo nila, kailangan po may tumayo dyan na mga congressman o senador. I-abolish na rin po yung rules nila na walang public hearing. Kailangan po maging parehas po yan. Lalagyan na rin po ng public hearing yan. At sana rin po, ang susunod na presidente natin ay i-abolish na rin po sana ang ugat ng korupsyon ng institusyon ng Senado at Kamara. Wag na po sana sila ang humawak ng pondo ng bayan. Kung po pwede lang, magtalaga na lang po sana ang Supreme Court, gumawa ng batas sana na hindi na po ang maghahawak at ang mag-aayos ng pondo ng bansa ay ang institusyon ng Senado at Kamara. Wag na po sana. Nagiging ugat po ito ng korupsyon at palakasan system. Kailangan po isang ahensya na lang. At yung gagawin na lang ng Kongreso, iimbestigahan na lang nila yung ahensya na may hawak ng pondo ng bansa. Di ba? Hindi po sila. Sana po mangyari yon. Sana maisipan din po. Dahil napakalaki po ng komento na inyong lingkod, komento ko po. Napakalaki po na nanggagaling ng korupsyon, nagaganap na korupsyon sa institusyon po na yan. Komento ko po, mga katambay. Kayo, may sarili rin po kayo opinion, mga katambay. Muli po, maraming salamat po. At natutuwa po si Kamanong sa ginawang desisyon ng ating mahal na Pangulo. Proud na proud po si Kamanong na at least sa tagal ng panahon, 2016 pa, naisipan din ng ating mahal na Pangulo na wakasan na ang kahibangan, ang ambisyon ng asong gala at ng napakahilig sa kudita, mga tambay, na si Antonio Trillanes. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At napasaya niyo po ang taong bayan at matutuldo ka na po ang pinaggagawa ni Antonio Trillanes sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po muli, mga katambay, at hindi po kayo nagsasawang sinasamahan po ang inyong lingkod. Sa muli po, mga kababayan, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye. Sa muli.